Hello mga kabayan, ako po si Bem, asawa ni Juliet. Naglalakas loob na wala. Pakiusapan lang ako ng asawa ko na magbigay ng comment about sa nangyayaring issue dito sa buong Canada. Right now, dito kami sa Winnipeg, Manitoba. Marami tayong mga kababayan na nalalagay sa alanganin yung mga international students, saka yung mga tawag dito, yung mga may mga working permit na hindi ang tawag dito, yung bang ma-expired na yung kanilang working permit o visa. Yung iba naman naka-apply na pero no choice kasi kailangan nilang tumigil sa work kasi nga nag-expired na. So marami sa mga kababayan natin ang nagre-reapply for working permit, while at the same time nag-aantay din ng permanent residence. Napansin ko lang maraming immigrants, iba-ibang lahi, pero dalawang lahi, isa na sa amin, yung talagang napakarami dito sa Canada, particular na dito sa Winnipeg din, pero I'm sure marami din sa ibang largest city dito sa Canada, na yung isang lahi na yon ayoko nang banggitin. At alam nyo na nagkakalat, na alam nyo na pati tayo nadadamay. Kaya siguro ngayon na sobrang higpit ang government ng Canada sa pag-review ng mga nag-a-apply ng PR, yung mga permanent resident, sa mga working visa, saka doon sa mga international student. Basta napapanood ko lang sa mga vlogger natin dito sa Canada. Meron pa akong isang nakita na napanood na vlogger na akala natin, napapanood ko na mukhang okay na sila. Pero hanggang sa nabaltaan ko lang yata nung isang araw na natigil si kabayan. Okay na sana sila. Matigil siya kasi nag-expired na yung working visa niya, kaya yung asawa na lang niya. Vlogger din. Hindi ko na rin babanggitin ng pangalan kasi kilala niyo naman siguro. Pero dasal ko lang sa tingin ko kaya nilang malagpasan yan. Mga Pilipino magaling sa mga ganyan. Mga pagsubok lang yan. Talagang dumadaan tayo sa mga pagsubok. Pero yung vlogger na yan na lalaki, na hindi na-extend yung napaso na yung working visa niya, I'm sure may iraraos nila yan. At the end of the day, magiging happy rin sila. Yan, pagdasal din natin. Saka yung ibang mga kababayan natin, pagdasal din natin na sana ma-extend yung mga working visa nila para dire-diretso ang processing, para lahat tayo masaya.
Yun nga lang, yung isang lahi ng, alam nyo na, iyon yung nagkakalat. Kaya, lahat na, damay-damay na. Kaya, pero at least kami naman, dumating naman kami dito ng PR na talaga. PR na. Yung time na dumating kami dito, 2017, medyo okay pa. Pero sa tingin ko yung batch namin, yung ano namin na yun, yung batch namin na dumating kami. After siguro noon, yung before and after COVID, napakahirap nang pumunta o mag-apply ng PR dito sa Canada. Wala ka mo talaga working visa or student permit para makarating ka dito ng mas mabilis. Pero pagka PR, siguro pinakamabilis na 2 to 3 years. Pero sa ngayon, sa lupit ng pagbabantay sa bagong rules ng Government of Canada, malamang talagang susuot ang mga kababayan natin sa tawag dito, sa maraming pagsubok. Pero at the end of the day, kayang-kaya nila yan, kaya mga Pilipino. Ang mga tawag dito, ang ano ko lang, ang wish ko lang, sana tayong mga Pilipino magtutulungan, hindi yung nabaltaan natin na hindi nag-extend yung magko-comment pa ng hindi maganda. Dapat hindi ganun. Dapat bigyan natin ng mga gagandang encouragement yung mga kababayan natin na dumadanas ng mga ganitong pagsubok. Hindi yung ibababa natin sila na sasabihin, sisisihin pa sila, tapos o kaya umuwi na ng Pilipinas. Kaya hindi ganun yun. Pero kung sa kanila mangyari yun, syempre, magdaramdam din sila. So, yun lang. Practice lang. Ito, may inom ako ng cognac na NSC para malamig eh. Malamig din sa Canada para pampainit. Pero ito lang, shot lang. Mapagbigyan lang si Esme. Sige mga kabayan, salamat po. Ilan po, next time, pag nagano tayo, ayusin natin. Sample lang. Ako po si Bem. Thank you.